Si PBA Party List Representative Smigs Nograles ay sinagot ang mga umano'y tsismis na tinitingnan niya ang pwesto ng pagiging mayor sa Davao City. Salungat sa tsismis, hindi ako tatakbo bilang mayor ng Davao, at wala akong intensyon na makisali sa pamumulitika, aniya ni Nograles. At patuloy daw nitong gagawin ang serbisyo at mga programa, dahil ito daw ang kanyang tungkulin sa mga tao. Sa kabila daw ito ng patuloy na panggigipit at pag-atake para patahimikin siya. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Congresswoman Migs Nograles. Dahil kaliwat kanan ang mga batikos na against sa kanya at napilitan siyang sumagot. Ay nako. Nung sumagot siya, nagbigay ng official statement niya sa social media, lalo siyang binatikos. Okay, dalawang issue yung sinasagot niya, yung pagtakbo niyang mayor ng Davao City. Naku, chismis daw yun. Wala daw siyang plano na maging mayor ng Davao City. So, it's a chismis. Okay. I'm sorry, Honorable Migs Nograles, naniniwala ako na meron kayong plano na magtakbong mayor ng Davao City dahil mulat sa pool, ang inyong pamilya Nograles, yun na yung mortal na kaaway ng Duterte sa politika sa Davao. So ikaw, nasa politiko na ngayon eh. Congresswoman ka na eh. So, hindi po malayo ang posibilidad na magtakbo kang mayor. Sabi mo, wala. Dahil ba natakot ka na kay Baste Duterte o nakita mo na wala kang kalaban-laban kay Baste? Mas mabuti pa yun. Aminin mo na lang. So parang nabahag na ng buntot itong Congresswoman Migs Nograles na ito. But I challenge you, Honorable Congresswoman, subukan mo magtakbong mayor. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Basta ito, Baste. Kasi simula ako, tingin ko itong Baste, manang-mana kay Tatay Digong. Very simple na tao. Hindi ko pa siya na-meet personally, but yung mga classmates niya sa college, nakakausap ko. Grabe daw yan. Napaka simpleng tao na parang hindi anak ng mayor. Parang tambay-tambay lang. Yan ang tunay na So, sana magtakbo kayong mayor ng Davao City, Congresswoman Nograles. So, next naman na issue, yung kapalpakan niya sa pagsagot sa mga tanong ni Karen Davila. Nako, kawawa siya at sumasagot siya na chismis daw lahat. Nako, puros chismis na lang. Parang hindi abogada itong congresswoman na ito. No? Ang layo ng kanyang mga yung mga akusasyon sa Isemen ay hindi niya masagot-sagot. Kaya, ang netizens, nanonood lang, karapatan ng netizens na mag-comment. Public figure po kayo. Congresswoman, ito, lumalabas na parang ayaw ng congresswoman ito na punain ng mga netizens. Hindi kayo bagay sa politika kung gano'n. Nandyan naman lang kayo, bring it on. Tanggapin nyo. Okay, ito. Isang batikang abogada, si Attorney Trixie Angeles, siya na ang sumagot punto por punto. Salamat po, Attorney Trixie, sa inyong magiging makatao, makabayan, makabansa. So, panoorin natin ang mga punto por punto na sagot ni Attorney Trixie sa mga pahayag ni Attorney Congresswoman Migs Nograles. Yung statement ay panasagot dun sa nireakta ng karamihan sa kanyang interview with Karen Davila. Patuloy, sabi niya, "The people deserve nothing less than protection from those who violate not just one law but multiple laws and from the spread of misinformation.
If may lumabag sa batas at privilege na binigay sa kanila, then they should be accountable for that. Contrary to the chismis, ewan ko kung anong chismis yung sinasabi niya, I will not run for mayor of Davao. May ganon. And I have no intention of engaging in politicking. Uy, Congresswoman, newsflash, you're a politician. Walang away. So bakit kayo gumagawa ng away? Sino may sabi, Congressman Migs, na walang away? Actually, siguro nga, only in the sense na ang taong bayan po ay nagtatanong at nagagalit dun sa trato ng mga resource persons sa hearing on sa Committee on Franchises. Huwag mo naman sabihin na bulag kayo doon. Parang pinalalabas ninyo walang away in the sense na na everything is okay. It's not. It's not po. Nadadamay talaga kayo sa galit ng taong bayan sa pagtrato ng mga resource persons. But more than that, masyado nyo naman pong minamaliit ang SMNI. Sabi niya, tinuloy pa niya, I refuse to be exploited, used as clickbait, and stay in a place which is not in line with my values and morals. Sure, ma'am. Pero who is exploiting you? Sino bang gumagamit sa inyo na clickbait? Bakit? Masama po bang punahin yung dismal na sagot ninyo, kumbaga dismal performance, doon sa pagsasagot ninyo sa mga katanungan ni Karen Davila? Maaari naman siguro magkomento ang taong bayan dahil unang-una, public figure ka. Pangalawa, very public yung interview ninyo. Pangatlo, hindi naman po sikreto na talagang all in, all out ang inyong partisipasyon sa Committee on Franchises. Sayang, kasi sa tingin ko, maganda naman po ang inyong pagtatanong doon sa committee hearing. Pero tila nawala yata lahat ng inaral ninyo nung kayo ay tinatanong ni Karen Davila. Lalong-lalo na nung tinatanong niya, paano naging, national security ang issue ng travel fund ng speaker. Lalong-lalo na ang publiko ang nagtatanong. Tuloy natin. Sabi niya, the resolution to urge NTC to suspend the operations of SMNI has already been adopted by the House, and we have yet to see how NTC will act upon this. Unang-una, Congresswoman Nograles, alam niyo naman, wala kaming away sa inyo. Pero alam din po namin ang resolution ng Kongreso ay isang expression po ng sense ng Kongreso. Ngayon, maaaring i-transmit ninyo yan sa NTC at pwede naman pong walang action talaga ang NTC. Dahil hindi naman po ito petisyon o reklamo na kailangan ng aksyon. Ito ay resolusyon na nag-e-express ng sentimiento ng House. At least yun ang basa namin. Meron po bang mas matinding paliwanag dito? Sabi niya, I will continue my service to the people through PBA programs, projects, and services despite the constant harassment and attacks to silence me. Harassment. Sana po niliwanag tayo ni Congresswoman kung ano yung mga komento na tingin niya ay harassment. O ano yung mga instances na sinasabi niya na siya ay hinaharas. Attacks to silence her. Silence? Ma'am, Congresswoman po kayo. Kung kung may magsa-silence sa inyo, ay malamang taong mas makapangyarihan kaysa sa aming mga ordinaryong taong bayan. Sabi niya, huwag magpabudol, huwag makinig sa chismis. Si ma'am naman, nakibudol naman po kayo. Wala naman pong nagpapabudol. Lahat naman po ng tao na nagkokomento ay base dun sa kanilang pagpapanood ng interview ninyo. So hindi po budol yun, napanood nila eh. So after that, she wishes us all a peaceful, blessed, and happy holiday season. Amping kanunay. Tama ba yung pag-pronounce ko? Sabi ni Camp, baka si Karen di tinutukoy niya. Well, posible din.